ang senador ng Bayan, Sentol, Senator Francis Tolentino. Sentol, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account, Jen po at saka si Kuya Benny. Sentol, magandang hapon po. Masayang hapon po. Long time no hear, long time no see. Ayun, opo. Mukhang nakapag-relax na kayo, Sentol. Hindi naman po, nagtatrabaho pa ho tayo. Tuloy pa rin. May session pa ho ngayon. Opo. Talagang tuloy-tuloy ang sipag ni Senator Tol. Ayan. Oo. Salamat po. Kahapon nga po, napapanood namin yung napakagandang debate po nito. Ako, papatangu-tangu ako eh. Yun yung sinasabing mainitang balitaktakan. At saka matututo tayo, no? Yes. Santol, pakibigay nyo nga lang po, sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay, baka hindi naman po napanood yung binabanggit namin. Kayo po, bilang Senate Majority Leader, ano po yung stand ninyo doon sa punto na yung mga gaya ng impeachment, particular impeachment, na naipasa sa 19th Congress, ang tanong may tutuloy ba ito sa panibagong Senado, Kongreso, 20th Senate o 20th Congress, Santol? Hindi po. Hindi po ito maitutuloy. Paki-expound po, Santol. Hindi po yan maitutuloy kasi tinanong ko po yan kahapon, ang atin pong saligang batas, kung ano lang po yung nakalagay sa saligang batas. Opo. Mahigit 30,000 po yung salita, yung kataga sa ating saligang batas, 1987 Constitution. Tinanong ko yan, meron bang salitang carry over? Wala. So ibig sabihin, pag wala, walang carry over. Ganun lang ho kasimple yun. Pero ang punto niya po, wala din naman daw po nagbabawal, Santol. Kasi hindi po. Ang jurisdiction po is conferred by law or by the Constitution. Ayun, opo. If no jurisdiction is conferred, there is no jurisdiction. Ayun ang The malinaw. 19th Congress, Opo. the 19th Congress cannot confer jurisdiction to the 20th Congress. Dahil ang bawat kongreso po ay independent from each other. Maliwanag po yan sa Ayun, napakaraming tama desisyon kayo. ng Korte Suprema. Nalilito lang po yung iba. Ang isang kongreso po ay binubuo ng 3 sesyon. Opo. First regular session of the 19th Congress, second regular session of the 19th Congress, and third regular session. Opo. Sa 3 taon po kasi yung kongreso. Doon sa 3 session po noon, pwede pong ituloy ng yung bawat sesyon na hindi natapos, yung unfinished business. Pero yung kasunod pong kongreso ay independent na po yun. Ang ibig sabihin po niyan, lahat ng pending matters proceeding shall terminate upon the expiration of one Congress. Kailan po yan? June 30. Oho. Ayun namang iba po, yung mga ilang nag-aral din ng batas, sinasabi, bakit sa US Constitution, sa US Senate ay ganon? Ang US Constitution po, pinattern po yan sa British Parliament. Opo. British Parliament po, House of Commons, House of Lords. Ini-elect yung House of Commons, yung House of Lords permanent. Ito yung mga aristocrat. Yung House of Commons ang nag-i-impeach at ang House of Lords ang nagtatrial. Ayun. Continuous po yun. Continuing body. Yung House of Lords. Lords. Yung US Senate po, continuing body. Kasi po, every 2 years nag-election po doon. 100 po yung senador, 2 senators per state. Ang naiiwan po ay 67. Ang ini-elect every 2 years ay 33. Yung 2/3 vote na kailangan nila to impeach, kagaya ng ginawa kay President Bill Clinton, yung tinuloy din kay yung isang judge, Judge Porteos, wala pa nagko-quote nito na academician sa Pilipinas, ay nakakatuloy ng susunod na kongreso so long as they will change the House managers or prosecutors. Matutuloy kasi yung natitirang senador ay 67. Hindi pa ho kasi 33 yung ini-elect, 33 plus 67 is 100. Hindi pa kasama dyan yung Vice President na presiding officer, yung siya ang Senate President. So meron silang quorum which is 50 plus 1, 51. At meron din silang
legal authority to convict or acquit kasi 2/3 vote din sila na kinopya natin dahil ang 2/3 vote ay 66. 67 sila, may vice president pa. Sa Pilipinas, ang ating eleksyon ay 12-12. Opo, Yung 12-12. 12 po ay hindi yung 12 po ay hindi makaka-constitute ng quorum kasi ang quorum namin ay 12 plus 1, 13, kulang na. Oh. At ang 2/3 naman ng Philippine Senate ay 16. Lalo kulang. Kulang lalo. So pag nag-adjourn sinidye, tapos na po kami sa June 13, 1-3. At ang pagtatapos ng Kongreso ay June 30, June 30. Opo. So ibig sabihin po niyan, sangayon din sa ating saligang batas, ito po yung wala naman sa US Constitution, yung convening ng next Congress, yung 20th Congress ngayon, ay 4th Monday of July. So may gap talaga na 12 na lang ang natitira. Meron pa ho ditong hindi napapag-usapang iba. Kagaya po ng pagra-ratify ng mga treaties, ng Senado po ang nagra-ratify niyan, Opo. hindi na kami makaka-ratify ng treaty kasi ang kailangan din ay 2/3. 2/3 ng bill. 2/3 Opo. din sa mga treaties. Kaya stop na talaga pagdating po ng June 30. Kaya sinasabi ko po, pagdating ng June 30, magkakaroon ng functional dismissal by operation of the Constitution. Kahit wala kaming i-declare, Aha. kahit walang motion, tapos na po yun. Kasama po Pag yung sinabi impeachment. po tatawid sa 20th Congress, Opo. ano naman ang authority ng 20th Congress? Wala. Kasi po, stop na rin yung authority ng panel of prosecutors. Nag-terminate na nga yung kanila ring term. Kailangan i-reappoint po sila. At meron tayong isang provision na wala sa saligang batas ng Amerika, yung you cannot file a case against the same respondent within a period of 1 year. Wala po nun sa Constitution ng Amerika. At wala din yung salitang forthwith sa saligang batas ng Amerika. Mas kakaunti po ang salita, ang word sa American Constitution, at mas marami po tayong salita. Sa dalawang saligang batas, wala pong salitang, lalo sa atin, wala pong salitang carryover. So, Ayun. Sentol, dahil sa ngayon ang dami agam-agam at maraming nakabitin ng mga katanungan sa isipan ng ating mga manonood. No po, ano po ang aasahan ng ating mga kababayan pagkarating ng June 30? Pagdating po ng June 30 at hindi po ito tapos, dismiss na po yon. Ayun. oo. Dismiss na po yon. So wala na pong jurisdiction si 20th Congress kahit magsasalita sila doon, i-consider nila, wala silang jurisdiction. Aha. Hindi na nila kailangan i-accept yon dahil wala nga silang jurisdiction. So, So maghihintay na naman ng 1 taon para ma-refile kung kailangan yung case. Sa mga nagsasabi naman na kaya pa bang tapusin, siguro po kung talagang gagawin ng Senate President na sa June 11, presentment, pwedeng ituloy. Pero kinabukasan po ng June 11 ay holiday. June 12 naman June 12 yun, na, Independence Day. Opo. Sinidye adjournment ang 13. Pero wala ang 19th Congress, ang buhay po niya ay hanggang June 30. Opo. Kung talagang papaspasan, araw at gabi, 24 oras, ay wala pong imposible doon kung gusto nilang ituloy. Pero yung akin pong teorya, at hindi po ito teorya, back up by jurisprudence po ito. Kasi siguro po, hindi sa pagyayabang, ang pagkakaiba ko po dito, pinag-aralan ko po yung US Constitution at ako po ay nag-bar exam din ng US Constitution. Aha, opo. Nag-bar exam po ako sa New York, kaya medyo kabisado ko po ito ng kaunti at nagtuturo din po ako ng constitutional law. Yung huli kong tinuruan nga ay dyan po sa New Era, New Era University. College of Law. Opo. So ibig ko po sabihin, all pending matters shall terminate upon the expiration of one Congress. So pati po yung kapangyarihan ng prosecutors, pati yung kapangyarihan ng 19th Congress, tapos na pala yun. Tapos na po yon. Kaya Yun kahit po yung Bill Clinton case, yung Trump case, nag-reappoint po sila ng bagong mga prosecutors. Subalit nag-carry over sila sa US Senate kasi nga doon sa mga pinaliwanag ko kanina. Dalawa lang po ang na-impeach pa sa US Senate, si President Andrew Jackson at si President Bill Clinton. Although na-filean din ang case si President Trump. Sa lahat-lahat po,
ay kasama yung mga judges sa US, ay 19 pa lang ho lahat yan. Simula po nung 1789 US Constitution. May mga inibigay na halimbawa sa isang proper court anya, halimbawa, ikaw ay may kaso, ay nag-resign yung judge. O kaya naman halimbawa ay nawala yung judge. Nag-retire. Nag-retire yung judge. Opo. Mapapalitan lang anya yung judge, pero yung kaso mo Opo. nakadakit lang, nakaandun lang Tama daw po po. yan. Opo. Tama po yon, kasi may jurisdiction na binigay ang batas para dun sa husgadong yon. Ayun. Ang jurisdiction na binigay ng saligang batas natin Opo. ay yung impeachment court para dun po sa kongresong yon. Yung kongreso ng 19th Congress ang nag-file Opo. at yung Senado ng 19th Congress ang impeachment court. Opo. So, wala pong karapatan ang 19th Congress na ipasa po ito sa 20th Congress. Ang nagbibigay po ng jurisdiction ay ang batas o ang saligang batas. Ayun. Ano po ang magpiprevent sa 19th Congress na ipasa ito sa 21st Congress o sa 22nd Congress, kung ganun po ang logic ng kanilang pag-iisip. So, patay na po yan. It automatically dies. Kaya po yung term ko po kahapon, functional dismissal. Wala kaming gagawin, wala nang gagawin ng respondent, patay po yung kaso. So sa June 30 po, Sentol, wala tayong inaasahan na magkakaroon pa ng mainitang balitaktakan at magkakaroon ng botohan. Baka ho merong mga abogado de Campanilla na magsalita ng ganyan. Tingnan niyo po, pag Opo. kami ay nag-expire na sa June 30, kasama po ako at yung mga ilang kasama ko, wala naman po kailangan motion pa kaming i-file na kami ay magte-terminate na ng trabaho. Wala kaming kailangan na resolusyon na si Senator ganito ay nagpaalam na. Wala na ho, automatic na po yun. There is a constitutional clock. There is a constitutional deadline. The Congress, congressional acts, pending business, automatically lapses and dies within the same Congress. Lahat po ng final ko na hindi natapos, yung talampas ng Pilipinas Oil Opo. Corporation, yung talampas ng Pilipinas Development Authority, Opo. yung ROTC bill na hindi matapos, yung Department of Water Resources Management, Department of Disaster Management, tapos na po yun. Pagpasok ng 20th Congress, it has to be refiled. Bagong back to Kongreso zero. na po yun. Oo. Opo. Back to So zero. at yun ang pinakamalinaw na sagot na narinig natin ngayon, Kuya Benny, no? Diba, wala pong pagkakaiba sa programa nyo. Opo. Pag natapos kayo ng alas 6, tapos na po yun. May programa ng bagong papasok. Oo. Opo. Hindi nyo pwede pa pera kung ipa-extend ng producer na kayo uli. Tapos na po yun. May bagong So, programa. ang Basta uli konstitusyon kayo. natin is the producer. So yun pala ang malinaw, ano? Hindi, balik ngayon, ang nakikita natin, June 11, yung pinaka critical na sitwasyon, yung sa June 11. Pero Ganun po ba? Tama po kayo, sir. Pero may question din ako dyan. Yung June 11, sinasabi nila presentment ng panel of prosecutors. Babasahin lang, Babasahin. Subalit, ang tanong ko dyan, yung panel of prosecutors can only enter the Senate plenary when the Senate has been converted into an impeachment court. Yeah. Technically, tama po, opo. Ganyan Hindi po mangyari. pwedeng pumunta rin yung mga congressman. Nagpipresent kami rito. Alam niyo po sa Senado, ang nakakapagsalita lang dyan kung imbitado kayong head of state. Opo. Kung kayo po ay distinguished personality na bibigyan ng parangal, kagaya po nung ginawa ko kay Heidelin Diaz na Opo. nakakuha ng gold medal, makakapasok kayo doon, nakakakat kayo sa rostrum. Yung Opo. dating UN Secretary General, yung Prime Minister ng Vietnam, Opo. pwede magsalita. Tapos, ang congressman, makapunta lang sa Senate premises, sa plenary, kung meron bicameral conference committee na doon gaganapin. Opo. Kung meron joint session, magkakasama kami. Pero kung magsasalita ka as congressman, kailangan bisita ka. So, ngayon, para ka makapag-present ng articles of impeachment, kailangan Magkukunbin hindi Senado kayo. yung kaharap mo as plenary. Kailangan kaharap mo yung Senado as an impeachment court. Yun, magkukunbin kayo as impeachment court. Nakatog. Yes, so para husgado po yun, darating na yung mga piskal, Opo. yung prosecutors. Naibigay na sa amin yung, incidentally, hawak ko na yung gown, yung robe, meron na ako nabigyan na. Hindi ko naman nasusukat, baka hindi pa nalalaban yon. So,
hawak ko na po yun. Subalit, kailangan mag-oath muna. May proseso yon. Opo. Ang sinasabi kahapon sa mga debate, pwede raw mag-present ng hindi pa impeachment court. Parang mali. Kasi ang kinukuha nilang practice ay yung practice sa US. At Opo. sinasabi ko kanina, yung practice sa US baka hindi applicable lahat dahil yung sinasabi ko po, kakaiba nga. Oho. Na sila ay may natitirang 67. Opo. Tayo ang natitira ay 12 na lang. Subalit, yung ginaya po natin yung US Constitution, no 1935 Constitution, yung kanunahan nating saligang batas, huwag na natin banggitin yung Malolos Convention, yung Opo, ano-ano. Nung ginaya po natin yan, ang eleksyon po ng senador noon, kasabay ng congressman, ay 8-8-8. Oho. 8-8-8, 24 din. Bawat eleksyon, 8 i-elect. Kaya may naiiwang senador noong 1935 na 16. 16, 8-8. Na merong quorum dahil 13 ang quorum at sufficient to convict or acquit. Oho. Na bago po yan ang mga susunod na saligang batas. Yung po yun. Kaya yung mga jurisprudence na sinasabing continuing ay base po yun doon. Halimbawa yung Arnold case, Arnaldo versus Arnold, ay base po doon sa 1935 Constitution na ang eleksyon natin ay 8-8-8. Eh ngayon, ang eleksyon natin, 12-12 every 3 years. Oho. 12 senador. Kaya... O, dati po, 8-8 lang. Opo. 8. Oho. So doon sa punto na ang sabi nila, ang Senado ay continuing body. Tama, continuing body, pero wala kayong, hindi Continuing majority. body po yun, pwede pong magpasweldo, pwede pong maintain yung administrative functions, pero hindi po continuing business. Magkaiba po yun. Yung sa US po, continuing body plus continuing business. Wala kaming continuing business. Kaya minamadali po ngayon yung mga kino-confirm ng CA, Commission on Appointments, kasi mati-dissolve na kami, mate-terminate kami automatically by June 30. Kaya pala yung kahapon na inaapila ng mga kasama yung senador na mabasa at mabasahin na yung pinangako batay sa kalendaryo, sabi ni Senate President Chis Escudero, ay na-move sapagkat may kapangyarihan na pala Senate President na i-move yung kalendaryo at hindi nga po kayo nag-convene as senator judges at impeachment court, kaya hindi rin po pinayagan na basahin yung articles of impeachment kahapon Medyo po. may question din po doon kasi yung salitang forthwith, immediately, na wala naman sa US Constitution. Oho. Dito sa harapan ko po siguro 4 ang kopya ko ng US Constitution dito na maluma-luma na. Opo. Nandito po lahat yan. Pero sa US Constitution na mas kakaunti ang salita na walang 2,000 words, ay makikita po natin na wala din yung mga carry-over. Lalo na sa atin, wala yung carry-over. So isa hong malinaw na bagay dito, pagdating ng June 30, dead ang impeachment against BP Inday Sara. Dead po yan, pero nakikinita ko po dyan. Opo. Siyempre may magsasalita, ako nakapag-issue na ng statement. Pagpasok po ng 20th Congress to formalize, meron din siguro, nothing would prevent the 20th Congress from adopting a resolution. Subalit, hindi po sila basta-basta pwedeng magbutuhan to determine whether they have a jurisdiction. Alam niyo po kung bakit? Opo. To do that would also be an exercise of jurisdiction. Wala nga silang jurisdiction eh. Wala nga jurisdiction, ba't ka magsasalita pa? May jurisdiction ba tayo? Magbotohan tayo, gano'n. Wala nga natin jurisdiction eh. Di ba? So lahat po yan ay magiging violation ng Constitution. But nothing can prevent them from issuing a declaration para matapos na. Just like the 19th Congress, kahit po hindi kami mag-issue ng declaration sa 30 o sa 13, June 13, ay automatic na po yun. Automatic na. Pero mas maganda rin, may formal declaration. Kaya po yung ginawa ko po kahapon for documentary purposes sa mga mag-aaral ng batas, pag umakyat ng Supreme Court, yun na po yung nilatag po ni Senator Tolentino. Ayun. So, sana, wish ko lang, Kuya Benny, may nakikinig sanang
magiging senador sa 20th Congress para, bakit nasa minute naman po ninyo, no? Nasa minute po ninyo yan, at saka sa linaw ng paliwanag ninyo ngayon, Santol, ay pwede nga, tama, gagamitin ito sa pagpasok ng 20th Congress. Naniniwala po ako na yung mga sinabi ko po kahapon, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, ay gagamitin ng mga bagong senador. Kung nakikinig si Senator-elect Marcoleta, ay binibigay ko na po sa kanya yung mga footnotes ko para gamitin lahat yun. So, kung dead na yung impeachment, technically, kung tatanggapin natin po yung argumento po ninyo, yun naman ang binabanggit ninyo ang tama, next year na, kung talagang gusto nilang i-push ang impeachment against BP Inday Sara. February 5 uli next year. Sa February 5 pala ang patak yung day 1. Opo, yun po yung deadline eh. Yun po yung constitutional clock nagsimula nung final po yung case. Final, February tapos 5, 2025. Opo. Kasi nandun, parang may pagtatalo pa eh. Kasi di ba, nauna, dalawa, pangatlo, pang-apat ata. Yung nauna kasi hindi nila tinanggap eh. Hindi agad, kumbaga hindi inaktuhan. Itong huli lang ang ano po dyan, ang time po dyan ay kung kailan nakarating sa Senado. Yun ang day 1. Opo. Yun po ang day 1. Ayun, ang linaw. Malinaw. And looking forward na lalo pang ma-educate yung mga tao when it comes to ganitong proceedings. Napakalalim nito. Kasi kaya kailangan natin ng isang sentol talaga sa Senado eh. Magpahinga muna ho ako. Magpapahinga muna ako at para nakikita ko, wala na kayong kape dyan. Makikikape na lang ako sa inyo balang araw dyan. Dito kayo. Balik na ho kay Rito. Balik muna kay Rito. Hinihintay namin kay Rito. Alam mo, magpahinga lang sa Senado, pero dito po sa ganang mamamayan, hindi kayo magpapahinga. Magpapahinga-hinga muna tayo ng kaunti at maraming gawain na kailangan tapusin din, lalo sa kalusugan. Ayos muna tayo na. Health is wealth. Health is wealth. Tandaan nyo po yan. Kung huling nagkausap po tayo, yan yung pinag-uusapan natin. Health is wealth. Muli po, salamat sa pagkakataong na ibigay nyo sa akin na marinig Teka lang po, Santol, doon sa punto na lang na yung 11 prosecutor, so pagdating ng 20th Congress, bagamat sa Kamara ito, maghahalal ulit sila ng wala na pala silang iharal kasi kung dead na. Wala na rin po silang, wala na rin yung composition ng... Congress can refile the case sa susunod pang taon. Sa susunod pang taon. So wala na rin palang saysay yung kay Dilima at kay Chel Jokno kasi sasama sa bagong... I-refile nila yun, so panibagong botohan na naman sa Congress yun. Dalawang ano kasi yan eh, pwedeng idahan sa Committee on Justice at pwedeng direct filing, yung 1/3 nila. So, pwedeng gawin gano'n. Pero mahaba-haba po yan. Hindi natin ma-speculate kung ano po ang mga mangyayari. Pero sa ngayon po, sa nakikita ko, kasi nga kung June 11 ang presentment, tapos kung aakto kaagad ang Senate President na mag-i-issue ng summons, 10 days to answer, yun ay June 21 na. June 21 ay magkakaroon ng pre-trial, siguro palagay mo na ng 5 araw yan, o di June 26 na, may 4 na araw for trial. Kung talagang pipilitin na araw-araw na 24 oras, ay kakayanin siguro na. Pero parang imposible na po mangyayari yan. Sentol, Sentol, ikaw lang ang nakatayo dyan ng gano'n. Nakahapon na functional dismissal na yun. Pero kayo din po naman ang chairman ng rules, natitirang session, parang ilan pa po yung dapat ipaihabol natin under po ng LEDAC, yung urgent bills. Meron pa ba kayo may hahabol para maging batas? Merong hinahabol yung yung right of way, yung right sizing na approve na kahapon. Marami mga local bills, yung mga ospital, yung mga pangalan ng kolehiyo, yung pagpapalit ng pangalan ng barangay sa Muntinlupa, sa maliliit na po yon, sa Bacoor, yun ay mga naihabol kahapon. Kanina may nagawa din. So, ilang araw na lang po ito na pagkatapos po nun. Kaya nga hinahabol. Kasi nga magte-terminate na. So, hindi rin pwedeng ipasa ito sa 20th Congress. Wala akong major legislation na talagang minamadali po as of this time. Yung right sizing bill, na madali na yon, ayos na yon.
ito pong right of way bill, hindi ko alam kung maihahabol. Period of amendments pa yan. Sa ngayon, wala na akong masyadong nakikita pa. Pero napakarami na na mga batas, mga panukalang batas pa na ay, alam niyo po kaya hinahabol? Kasi nga mag-terminate na. Mag-terminate na yung term ninyo. Kaya wala nang carry over yun. Diba? Kasi kung may carry over yun, ba't magmamadali? Di pasa sa 20th Congress, di ba? Sila na magtuloy. Kailangan doon, pagdating ng 20th Congress, i-refile na. Kasi the same is true with impeachment. Kasi pinupunto nila, sabi, hindi, ang impeachment court, sui generis ito eh. Kapag Tama po. Pero yung kagaya po ng mga regional trial court, Court of Appeals, permanent po yun eh. Ayun. Permanent po yun, kahit magpalit yung judges, araw-araw po, may hearing yun. Nandun talaga yung court. Pero ito pong impeachment case, this is an ad hoc impeachment trial court. Bihira lang ito maitatag. At may lifespan po ito. Yung lifespan po ito ay yung Congress kung saan nagsimula yung kaso. So yun ding kongresong yon ang magtatapos ng kaso. Malaking pagkakaiba po sa mga RTC o MTC na pwedeng palitan yung judges kasi continuing court talaga yun, may jurisdiction yun na binigay ng batas. Ito po, ang jurisdiction, ang nagbigay lang ay ang saligang batas. Binigay doon sa kongresong yon at hindi pinapasa sa ibang kongreso. Kaya yung nagtasabi na may continuing, ituro nyo sa akin kung saan nakalagay na sa batas na provision yun sa saligang batas. Wala naman sila maituro, edi wala. Ayun. Sentol, nako, salamat po ng marami. Salamat po. Natatapos man ang term, pero ang termino nyo po sa ng mamamayan, hindi po natatapos, Sentol, ha? Forever. Continuing. Forever to forever. Anytime Dito po. may forever. Anytime Saka po. po tayo Continuing po. magkikita-kita dyan ng personal, medyo lakas-lakas muna tayo ng pangangatawan at maraming mga pansariling mga gawain po muna. Subalit, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong binigay nyo ngayon at sa mga pagkakataong binigay nyo ng mga nakaraang buwan, taon, isang dekada na tayo dyan. Higit pa. So, lahat po ng mga karanasan natin at ating ugnayan ay panghabang buhay ko pong tinatanaw na utang na loob. Salamat po. Salamat po. Yung continuing jurisdiction nyo po rito, huwag nyo kalilimutan. Ayan. Senator Francis Tolentino, ang linaw ng paliwanag niya. Ang linaw, malinaw. Ayan. Ayun. Check ako, nakikinikinita ko na naman, Kuya Benny, na ang ating episode ngayon ay maraming magkikerry. Ng mga vloggers, content creators, sa mga influencers. Para namang balance rin, no? Siguro baka pwede makuha rin natin si Senator Coco. Hindi, pero ang linaw na nito eh. Ang linaw na. Matanong din sana natin para ano yung sinasabi niya. Alam mo rito kasi, minsan, dahil nga naman yung batas, yung isang salita lang, napakaraming interpretasyon. Pero ito malinaw eh. Malinaw naman na sinasabi talaga, nasaan yan? Nasaan yung sinasabing carry over? Wala diba? So since wala yun, we can consider it. But ano yun ang nagsasabi naman na pwede mo i-carry over? Di ipapaliwanag naman nila yun. Ang naging punto na niya kahapon wala din daw kasi nagsasabi na walang carry over. So parang tahimik. Pero ang ganda ng punto ni Sentol. Sabi niya, wala nga ganun pero wala namang jurisprudence eh. Diba? So, hindi, sabihin na nga natin na yun na nga, no? Na sinasabi nila na pwede. Okay? Pwede. Saan nakalagay? Yan. Wala sa konstitusyon. Ang pinakamataas na batayan natin para sa isang aksyon dito sa ating pamahalaan, ang konstitusyon. Yan. Wala nang masihigit pa riyan, kundi ang utos na lang ng Diyos. Yan. Di ba? Yun na lang yun. Di ba? Ang tinig ng taong bayan. Ang tinig ng taong bayan, di ba? Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei. Yan yun. So, with that, I think, hindi natin kailangang pag-awayan to. Yan. Hindi natin kailangang pagtalunan. Tanggapin na nila totoo. Doon sa mga gustong mag-file ng impeachment, maghanda na kayo para sa February next year. No? Pero kung ibang tao ang papailan, wala tayong magagawa. Kung ibang tao gagawin, papailan, wala tayong magagawa. Kung sino, wala kayong pakialam kung sino man. But again, ilagay lang po natin sa tama para hindi naman magmukhang binabraso natin o pinipilit natin ang isang bagay
na lalabag sa ating batas. Yan. Pero ako sa tingin ko, wag na natin pag-usapan ng impeachment. Dahil pagkatapos ito, kung wala na siguro kasi divisive talaga no? Naghahati-hati ang taong bayan, nawawala tayo sa focus Well, I think it's about time bigyan natin ng bigat yung panawagan ng ating Pangulo na magkaisa-isa tayo. Yan, tama kayo. Magkasama-sama tayo at At yan din naman ang gusto ng taong bayan. Yes. Naitanong natin sa Vox Populi yan Yan ang Vox Day, Vox Populi Vox Day. Yes. Sana sundin na lamang ng mga mambabatas natin. The voice of the people is the voice of God. Yan. Yan yun. Yun pong ibig sabihin ng Vox Populi Vox Day. Yan, opo. Yan. Ay yung mga gagamit na content creators ng ating i-acknowledge nyo naman kami ni Kuya Benny. Oo. Ay, para ko na nakikinig-kinita, maraming mag-take na naman ng ating segment kasi napakalinaw po naging paliwanag ni Senador Francis Tonino at back up ng research. Yes. At sa pala kung ang pagbabatayan natin ay US at saka ng Well, kanina, kung pinag-aralan nakikita talaga nyo, niya. ipinapaliwanag niya yung Philippine Constitution. Oho. Now, baka sabihin na naman ng iba, tanggalin na naman sa konteksto yung sinabi ni Senator Tolentino. Kaya niya binabase yung US Congress dahil doon nais isunod nitong ilang mga mambabatas o ilang mga senador yung gagawing impeachment. Yan. Doon ibabase yung bang step by step na ba't sa Yes. Amerika ganito, ba't sa Amerika ganon, di ba? Iba pala ang composition Well, na sinabi doon. sinasabi niya nga, pwede yun, pero iba composition doon Doon meron 2/3. Di ba? May laging naiiwan na Yes. 2/3. Doon laging may naiiwan na majority. Dito sa atin hindi. 12 lang 12 lang, Kulang. tapos na, kulang na. So, hindi maaring... 50-50 yun, hindi maaring maging continuing body. Yeah.